A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, batid natin na kabilang sa ating pananampalataya ay ang tadhana o pagtatakda, na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ang nagtatakda na binanggit ng Allah sa banal na Quran sa Suratul Qadar o kabanata ng pagtatakda. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr." Sinabi ng Allah sa banal na Quran, katotohanan kami ang nagpababa ng Quran sa gabi ng kapalaran. At alam mo ba kung ano ang gabi ng kapalaran? Gabi kung saan mas mainam pa kaysa sa 1,000 buwan, sapagkat bumababa dito ang mga anghel at ang Espiritu Jibril sa pahintulot ng kanilang Panginoon para sa lahat ng utos. Kapayapaan hanggang sa pagsapit ng bukang liwayway. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, lahat ay pagtatakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ay mga itinakda ng Allah gamit ang kanyang kaalaman at kapangyarihan, at nagtatalaga ang Allah sa lahat ng bagay gamit ang kanyang naunang kaalaman. Kaya alam niya ang mga dami, kondisyon at panahon bago pa niya ito pasimulan. At pagkatapos, lilikhain ang mga ito kung anong mayroon sa kanya. Kapalaran at tadhana, walang mangyayaring magaganap maliban na nasa kanyang kaalaman, kakayahan at kalooban. Walang magagawa ang nilikha kung sasalungatin ang kaalaman, kakayahan at kalooban ng Allah, kaya walang kapangyarihan o lakas maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah ang nagbigay ng kaalaman at kapangyarihan sa tao para kanilang gamitin, kaya huwag sisisihin ang Diyos kung ikaw ay mapapariwara. Halimbawa natin, tulad ng isang powerhouse na nagbibigay ng kuryente tapos bahala na ang taong gumamit ayon sa kanilang nais. Kung makukuryente ka dahil hindi mo ginamit sa maayos, ay huwag mong sisisihin ang powerhouse. Kaya ganun mga kapatid, nasa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa Quran, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Sinabi ng Allah, samantalang ang Allah ang lumikha sa inyo at sa inyong mga ginagawa. Kaya isinulat lahat ng Allah ang lahat ng bagay. Ang Allah ay mabuti, kaya lahat ng gagawin ng Allah ay mabuti. Ngunit susubukan niya ang mga nilikha, kaya gumawa siya ng masama at mabuti dahil meron silang kalayaang mamili. Binigyan sila ng laya, binigyan tayo ng laya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawain na kung saan ito'y mabuti o masama. Kung pinili mo ang mabuti, ay mabuti ang magiging resulta nito. Kung masama ang iyong pinili, ay masama ang magiging resulta nito. Kaya ang ibang nilikha, kung maayos kang magmaneho, halimbawa, ay makakarating kang matiwasay sa iyong patutunguhan. Ngunit kung ikaw ay balasubas, ay disgrasya ang iyong aabutin. Hindi sisisihin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sinisisi ng Allah sa ginawa ng tao. Kaya sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwas shayatinil insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrupal qawli gurura walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun." Sinabi ng Allah sa Quran, "At gayon din ginawan namin ang bawat propeta ng kaaway
na mga demonyo mula sa tao at engkanto. Nagpapahayag ang ilan sa kanila sa isa't isa ng palamuting pananalita bilang panlilinlang, at kung naisin ng iyong Panginoon ay hindi na ito magagawa, kaya hayaan mo sila at sa kanilang kinakatha. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Allah ay hindi naghihimasok sa buhay ng mga nilikha dahil sa kalayaang ipinagkaloob, ngunit sila ay mananagot. Dahil nagtakda na ang Allah ng kanilang mga edad at biyaya at buhay at gawain at kalayaan. Kaya ang tadhana o ang qadar ay meron itong tinatawag na maratibul qadar, mga baitang ng kapalaran. Una, al-ilm, kaalaman. Ikalawa, al-kitaba, pagsusulat. Ikatlo, al-masya, kagustuhan. Ikaapat, o al-ijad o al-khaliq, ang paglikha. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang tamang paggamit ng qadar ay hindi dapat sa kasamaan. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, sayaqulul ladina asraku law syaa Allahu ma asrakna wala abauna wala harramna min shay'in kadhalika kadzdzabal ladina min qablihim hatta daku ba'suna kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa danna wa in antum illa takhrusun kama qala ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, sasabihin ng mga yaong tumambal sa Allah, kung ninais ng Allah, hindi sana kami nagtambal at aming mga ninuno. At hindi rin kami bumawal sa anumang bagay. Gayon din pinabulaanan ng mga yaong nauna sa kanila hanggang sa natikman nila ang aming parusa. Sabihin mo, mayroon ba kayong kaalaman at sa kapalalabasin ninyo ito para sa amin, kayo ay walang sinusunod bukod sa akala at kayo ay hindi bukod sa naghaka-haka. Mga haka-haka, mga kuro-kuro na dahilan kung bakit sila nalihis, mga gawain na walang basehan, kaya sila naligaw. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ang tamang paggamit ng qadar ay hindi dapat sa paninisi. Na kung titingnan natin sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Abu Hurairah, kalugdan nawa siya ng Allah, na sinabi ng propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah, kala hajja Musa Adam pakala lahu anta alladhi akhrajta an-nas minal janna bidanbika istaqaitahum kala Adam ya Musa anta alladhi istafaka Allah bi risalatihi wa bi kalimatihi atlu minni ala amrin katabahu Allahu alayya qabla an yakhlukani aw qaddarahu alayya qabla an yakhlukani. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, pahajja Adam Musa, rawahul Bukhari. Inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalugdan nawa siya ng Allah, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nangatwiran si Musa kay Adam. Kaya sinabi niya sa kanya, ikaw ang yaong nagpalabas sa mga tao sa paraiso dahil sa iyong kasalanan at pinahirapan mo sila. Sinabi ni Adam, o Musa, ikaw ang pinili ng Allah sa pamagitan ng kanyang mensahe at salita, kaya bakit mo pa ako sinisisi sa kalagayan na isinulat na ng Allah bago pa niya ako likhain, o itinakda na sa akin bago pa niya ako likhain? Sinabi ng mensahero ng Allah na sagot ni Adam si Musa na may katwiran, isinalaysay ni Bukhari. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, na alam natin na ito ang tadhana na sa kapahintulutan lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala mga pangyayari sa atin. Kaya tayo ay binigyan ng laya ng Allah
at hindi natin ito dapat isisi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan tayo ng laya ng Allah na mamili. Kaya gabi ng pagtatakda ay ipinababa ang Quran. Sinabi ng Allah sa Quran, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sabi ng Allah, katotohanan, ipinababa namin ito, Quran, sa gabi ng pagtatakda. Quran na sinabi ni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ang Quran ay ipinababa sa langit ng mundo sa Ramadan sa gabi ng pagtatakda. Sa bahay ng Izzah, bahay iyon sa langit ng mundo na tinatawag na Baitul Izzah, at bawat langit ay merong bahay kung saan sumasamba doon ang mga anghel, at sa kaikapatong langit ay merong Baitul Ma'mur na parang Kaaba sa lupa na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pumapasok roon sa bawat araw sa Baitul Ma'mur mga 70,000 anghel, at pagkatapos ay hindi na babalik roon ang mga nahuli sa kanila. Kaya ito ay nagpapatunay sa dami ng mga anghel at sa bawat araw na pumapasok sa Baitul Ma'mur nang merong 70,000 na mga anghel para sa pagsamba, at pagkatapos ay hindi na babalik magpakailanman. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Ramadan sa gabi ng pagtatakda. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan." Sinabi ng Allah, buwan ng Ramadan kung saan ipinababa ang Quran bilang patnubay para sa sangkatauhan at mga pagpapaliwanag at sa patnubay at pamantayan. Kaya sinabi ni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ang Quran ay nasa Lauhim Mahfud. Iniingatang tableta na ipinababa sa Baitul Izzah ng buo, at pagkatapos ay ipinababa unti-unti sa loob ng 23 taon, pamamaraan ng paulit-ulit na salita. Sinabi ng Allah sa Quran, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadr." At meron na bang nagpahiwatig sa iyo kung ano ang gabi ng pagtatakda? Gabi ng pagtatakda na kung saan mga uri ng pagsusulat ng pagtatakda, kalahatang pagtatakda para sa lahat ng mga nilalang, pagtatakda sa oras ng pakikipagtipan, pagtatakda sa mga edad, pagtatakda ng taon, pagtatakda ng araw. Kaya buod sa mga baitang ng pagtatakda, yung pangkalahatang pagtatakda, pagtatakda sa pakipagtipan, pagtatakda sa edad, pagtatakda sa taunan, pagtatakda sa arawan, yung unang pagsusulat, pangkalahatan at kasama ang lahat ng nilalang. Yung pagtatakda sa pakipagtipan, partikular sa mga taong nakatalaga. At yung pagtatakda sa edad, partikular sa bawat taong tukoy. Pagtatakda sa taunan, partikular sa mga taong nakatalaga. Pagtatakda sa arawan, sinusulat ang anumang nangyayari sa tao sa araw na iyon. 50,000 taon bago ang pagkalikha. Bago likhain ang lahi ng mga nakatalaga sa mga tao noong nilikha si Adam. At sinumpaan ng kanyang ina mga unang yugto ng pagbubuntis. Sa Lailatul Qadr, sa panahon bawat taon, bawat araw, ang malalapit na anghel ay sinugong propeta ay hindi nakakaalam nito. Nalalaman ito ng mga anghel, pangkalahatan, detalyado sa pagtatakda na walang hanggan, detalyadong pakipagtipan sa pagtatakda, detalyadong pag-iedad sa pagtatakda, detalyadong taunan sa pagtatakda, mula sa itinatag na tadhana na hindi ito mabubura, sa limitadong pagtatakda kung saan merong pagbubura at pagpapatunay at pagbabago at mga dahilang makaka-impluensya rito. Pagpapakita ng kakayahan ng Allah
kung ano ang meron sa inang kasulatan, ang Lauhul Mahfud, mula sa pagtatakda ng pagsubok dahil sa karunungan ng Allah, mga nasa talata ng mga anghel, inaalagaan ng mga anghel na mararangal. Kaya nagiging mabiyaya ang Ramadan dahil sa Laylatul Qadr. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinaparami ang mga magandang gawain na kung saan ang 1,000 buwan na dito makikita natin na ito ang taon na kung saan mga nauna ay sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng 80 taon, 80 na taon na hindi sumusuway sa Allah, at ang iba ay nagdarasal at nagpupunyagi sa landas ng Allah. At nandito ang mabiyayang gabi. Mabiyayang gabi na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Atakum Ramadan syahrul mubarak, faradallahu azza wa jal alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tugallu fihi maradatu syayatin, lillahi fihi lailatul khairum min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurima." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Nisa'i wa Sahha Albani. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, darating sa inyo ang Ramadan, mabiyayang buwan na itinalaga ng Allah sa inyo. Tinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo roon ang pag-aayuno, dahil binuksan roon ang mga pintuan ng langit at sinara ang pintuan ng impyerno, at nakakadena ang mapaglabag na mga satanas. Merong gabi roon na para sa Allah na mas mainam pa kaysa 1,000 buwan. Kaya ang sino mang pinagkaitan ng biyaya nito ay talagang pinagkaitan, isinalaysay ni Nisa'i at itinama ni Albani. Kaya sunna ang mag-iktikaf at magsala ng tahajjud. Kaya sunna ang mga gawain na kung saan ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na sinabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban, gufira lahu ma taqaddam min dambi." Ang sino man tumindig para magdasal ng Laylatul Qadar na may pananampalataya at pag-asam, patatawarin sa kanya ang anumang nakalipas mula sa kanyang kasalanan. Isinalaysay ni Muslim na sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Tanzilul malaikatu wa ruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr." At sinabi ng Allah, nagsisibabaan dito ang mga anghel at mga espiritu, Jibril, sa kapahintulutan ng kanilang Panginoon sa lahat ng utos. Nagsisibabaan ang mga anghel na may dalang pagsusulat sa kapalaran ng mga nilalang. Bansag ni Jibril ay kaluluwa, aruh. Kaya ang pakpak, makita natin, pakpak ni Jibril ay 600 na inulat ni Abdullah. Kalugdan nawa siya ng Allah. Sinabi ng mensahero ng Allah, aking nakita si Jibril na nasa hangganan ng puno ng sidir na meron 600 pakpak, na merong kumakalat na mga magkakaibang perlas at ruby mula sa kanyang mga balahibo. Isinalaysay ni Ibnu Majah, isinalaysay ni Ibnu Hibban, at ginawang hasan ni Albani. Kaya yun mga kapatid, sa pananampalataya, mga anghel na kung saan dito na inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan sila yung mga bumababa, kaya hangganan ng Laylatul Qadr, salamun hiya hatta matla'il fajr, kaya kapayapaan hanggang sa pagsapit ng bukang liwayway. Kaya dito mga kapatid, sa pananampalataya,
na binigyan tayo ng laya ng Allah subhanahu wa ta'ala na makapamili sa mabuti man o masama. Kaya lagi natin hilingin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gabay at pagpapala sa atin na hindi tayo mapariwara sa kasamaan at pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsumamo tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilingin natin ang kanyang awa at pagpapala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.